Thank you. Kindly sit down. I am really very happy to see you. Totoo lang. In one of my speeches, when I was campaigning, and I was asked, why am I here? I said, because I love my country and I love the Philippines. Andito po kasama ko si Acting Secretary sa Department of Foreign Affairs, si Enrique Manalo. Enrique? Para malaman ninyo, ito po'y may hawak ng pera at tawa ko nga sa kanya, wag na kasi sa... But, you know, this guy is a billionaire. Bilyonaryo to. Kababata ko to, and he was even the valedictorian sa kindergarten. Hanggang nagtapos siya sa Amerika, naluma niya yung mga gagong Amerikano, valedictorian rin siya. If you're in Davao, he owns the Marco Polo. Small time lang. Ako nagpapagawa ng motel, hindi pa tapos. Tatlong kwarto lang. Then you have, well, of course, maraming taga Cotabato, North Cotabato dito. Mayor ninyo Samlang, naging gobernador. Boliti, ara si Manuel Piñola. Di kagamay-gamay lang, pero damo sang improvement ng North Cotabato. You know, North Cotabato, in about 20 years, will overtake the domestic economy ng Davao. Nandyan sa inyo lahat eh. Alam mo, ang kayamanan ng Pilipinas po ay lupa. Agricultural based talaga tayo. You know, Mindanao is not a victim of typhoons unlike the other areas of the Philippines. And you can be very sure, ang hardworking kasi dyan, ang pumasok na talagang basta may lupa, mga Ilocano. It's the Ilocano. Sila yung, hindi yung mga Ilonggo, gaaway, gabae, grabe, parage sa kaktibolt at bongbong. Di damo sila sa Dajangas, that is Jensan. And the language there, the dialect, if you may, talagang Ilonggo. Pareho ng Ilonggo dito sa Visayas. The only problem yung mga Ilonggo dyan, hindi napunta talaga yung lugar. They were the descendants of yung pumasok ng mga tatay at nanay ninyo. Some of them, swerte sa buhay, got rich. They have houses there. But yung karamihan, kagaya rin ng mga Bisaya, yung migration ng Mindanao. Marami kasi dito, Longgo, Cebuano, Bulanon, Leyte. Yun ang bumaba. And they had their dreams na kung pumunta sila doon sa Mindanao, the sloganeering was, go to Mindanao because it is the land of promise. Actually, it was really a conflict, a land of conflict. You must understand now, that hindi naman tayo nililang. But unang pumasok kasi, ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. But Mindanao, when Magellan came in, ang Mindanao, Islam na. Because they were part of the Sri Visayas Empire of the ancient Malay. So yung teritoryo talaga na yan, kanila talaga. Ang problema, pagdating ni Magellan, dala niya yung reliyon, tsaka gobyerno. Tapos, iuno na niya yung Visayas hanggang Luzon,
tapos sinali nila yung Mindanao. Mindanao lumaban, panahon ng Kastila, lumaban panahon ng Amerikano, a lot of killings there kasi sila yung may kanyon pati baril. It's the first time nakita ng Pilipino yung baril. So, yung historical paghinakit ng ating mga kapatid na Moro, nandyan yan. Parang inagaw ang lupa nila. Kasi hindi nga parte sa... Ito ang mga Visayas, pati Luzon. Kaya tayo naging... I have nothing against religion. I am a Christian. But that is really the truth. Para maintindihan ninyo kung bakit hanggang ngayon may gera. And that we are trying to solve the problem. Okay na ako kay Salamat. Okay na rin ako kay Normie Suare. Ang problema, pumasok ang ISIS. Ginawa si Hapsilo na parang chairman dito. Parang sige, ikaw yung representative namin dyan. And he was into Cotabato. And there was a lot of fighting last month. Napilitan na ako because usually yung mga eroplano na may bomba, hindi ginagamit ng rebellion lang. Baril-barilan lang. But at this time, because they were already occupying Butig, sabi ko, bombahan na ninyo. And I am willing, marami na tayong mga jet, may 4 tayo na talagang bago. At pinapalipad ko nga buong Pilipinas para makita ng eroplano. Makita yung eroplano ng Pilipino na mayroon na pala tayo. We have a lot of... next time, pag nandoon kayo, pasakayin ko kayo dyan. Magdala ka lang ng parasot kay ihulog kita dito sa Bangkok para libre na. Yun ang nangyari. Yun ang problema ng Pilipinas. Now, let me explain muna bago ako why I am here. I am here because kayong taon na ito, tayo ang host country. At chairmanship ng ASEAN, tayo, ako. So, kaya nag-ikot ako sa lahat. Laos, Malaysia, lahat yan, Cambodia. Ito ang last leg ko. Sinireserba ko talaga ang Thailand. Kasi hinintay ko kayo na para alam ninyo na magdating ako, magpaganda kayo na lalo. Gaga ka, hiwalay ako sa asawa ko. Baka makabaon pa ako dito. But anyway, yun. So, tayo yung host country, pinagpapasyal ako, ano ba ang gusto mong ilabas doon sa ating summit? Ikaw ba, ano bang paghinakit mo? Para plantsahin ko na ang program, ang agenda, para pagdating ng panahon, smooth sailing na. Ganon. Ito ang Thailand is the last of the ASEAN member state na binisita ko. At dito ko talaga nakita na patunayan na marami talagang maganda sa Pilipinas. Kayong mga magaganda, in about, bigyan lang niyo ako ng mga 3 years and things will improve. Nung tumakbo ako, wala akong promises except for IPO. Hindi ako mga infrastructure, gano'n, wala. Basta ako, ang una ko sabi ko, before that, pasalamat ako sa pagbigay ng panahon, the Royal Thai Navy for allowing us to use this room.
At yung pag-imbita nila sa akin. Ngayon, ang unang promise ko is no corruption. Drug, criminality, at i-improve ko ang ekonomiya. Ginagawa ko lahat yan. Dilo, halika, bigyan mo ako ng kindim eh. Nakagat ko ang ano kaya, ha? Akyat ka, Dilo, akyat ka. Come, halika. Si Sofia. At police aid ko siya. Police to. Oh. Kita mo na mga aid ko, ha? She was a contestant ng Miss Earth. Finalist siya. Finalist. Taga Bagyo. Taga Bagyo, kababae niya to. At gusto mo silang i-greet? I-greet mo. Hiyain ka sa'yo. Ay, walang kumusta kayo? Hindi na, i-greet mo. Ilokana ka lang. Ngayon bang nga rabii ka na kayo amin? Gusto pa ninyo ng isang maganda? Oo. Sana yung yawa na wala ba? Yung nurse ko talaga. Saan ka naman? Nagtago ang gaga. Halika. Balik ka. Kaya mo, doon ba naman ikaw, Presidente, hindi ka mabuhay? Kung salita, kaya mo, hindi mahihain to. Yan ang nurse ko. Mayat, dala nilang. Nakagat ko talaga yung. So, ngayon, sabi ko, nag-umpisa ako, ay in all honesty, anak lang rin ako ng mahirap. 72 years old na ako. Wala na akong, give or take 5-7 years, wala na ako. For 24, hindi, wala na ako, nag-asawa na ako dyan uli. For 23 years, mayor ako ng Davao, 4 years ako congressman. Ang hangarin ko lang po ang bayan ko. That's why I said no corruption. And there will be no corruption. Kaya ako nandito nagkipag-usap sa mga negosyante sa Thailand, and I assure them, Thailand is our good and loyal friend. Pareho tayo. Mahal natin ang Thailand. Ang Thailand nagbigay sa atin ng hanap buhay. They provide us the employment, and so we should also, in return, sabi ko, we will be your loyal friend and we will support you all the way. Corruption, noon sa NEDA, yung mga it takes them about 1 year, 2 years mag-process ng papel ng mga bagong negosyo. Dito sa panahon ko po, 1 month. 1 month lang.
At yung mga permit